Ang malamig na hawak ng bakal, ito ang unang naramdaman ni Isabela nang dumako ang kanyang kamay sa bulsa ng suit jacket ni Miguel. Hindi ito susi o cellphone, hindi rin ito wallet. Kakaiba ang hugis. Isang maliit, makinis na bote na walang tatak. Para itong isang kidlat na tumama sa kanyang puso, nag-iwan ng butas na unti-unting lumalaki. Alam niya, may mali. Ramdam niya. Pero sa loob ng halos 10 taon ng kanilang kasal, itinuro sa kanya ang magtiis, ang magbulag-bulagan sa mga palatandaan. Ang pagmamahal, anya, ay pagtitiwala. Ngunit ang pagtitiwalang iyon ay unti-unting nabubulok. Sa loob ng ilang araw, lihim na sinusundan ni Isabela ang bawat galaw ni Miguel. Ang mga huling gabi nito na overtime kuno, ang biglang pagbabago ng passcode sa kanyang cellphone, ang mga lihim na tawag sa hating gabi. Hindi na siya nabulag. Ang bote, iyon ang susi. Isang hapon, habang abala si Miguel sa kanyang video game, tahimik na kinuha ni Isabela ang cellphone nito. Naghahanap at natagpuan niya, hindi sa messages, kundi sa isang hidden folder ng gallery, mga larawan ni Miguel at Katrina. Magkayakap, naghahalikan. Ang mga ngiti ni Katrina na tila nanunuya. Ang mga ngiti ni Miguel na hindi niya kailanman natanggap. Doon, sa dilim ng kanyang kwarto, sa harap ng nanginginig niyang mga kamay, nabasa ni Isabela ang mga mensahe, mga plano, mga usapan tungkol sa kanya, mga salitang tumagos sa kanyang puso at kaluluwa, mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Huwag kang mag-alala, mahal. Matatapos din ang lahat bukas ng gabi. Si Isabela, magiging katawa-tawa siya sa harap ng lahat. At pagkatapos noon, pipirma na siya sa mga papeles. Magiging sa atin na ang lahat. Sigurado ka bang effective ang gamot na yan, Miguel? Ayokong may sabit. Oo naman, sinubukan na namin. Konting dose lang at magiging kontrolado na siya. Magiging easy target sa mga papeles. Parang yelo ang bumalot sa buong katawan ni Isabela. Hindi lang pagtataksil. Ito ay isang detalyadong plano. Isang masamang balak para ilagay siya sa kahihiyan. Para nakawin ang kanyang ari-arian. Ang kanyang buhay, ang kanyang dignidad. Hindi siya makahinga. Hindi siya makaiyak. Ang mga luha ay natuyo-iyo na sa kanyang mga mata. Sa halip, isang apoy ang nagliyab sa kanyang dibdib. Isang apoy ng galit, ng determinasyon. Nagplano sila. Akala ba nila ay silang dalawa lang ang marunong magplano? Dumating ang gabi ng engrandeng pagdiriwang ng anibersaryo ng kumpanya ng mga De La Vega. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay napuno ng matataas na personalidad. Lahat sila ay nakangiti, nagkukunwari, nagtatago ng mga sariling lihim. Nakita ni Isabela si Miguel, nakikipag-usap sa mga kasosyo. Nakita rin niya si Katrina, nakasuot ng isang pulang gown na tila nangaakit, ang kapal ng mukha. Dala-dala nito ang parehong nangiti na nakita niya sa mga larawan. Mahal, narito ka na pala. Malambing na bati ni Miguel. Isang matamis na lason na alam niyang peke. Oh, mahal. Hindi ko maaaring palampasin ang mahalagang gabing ito, di ba? Ngumiti si Isabela. Isang ngiting mas matamis, mas mapanlinlang, mas nakakatakot kaysa sa ngiti ni Miguel. Pinangunahan siya ni Miguel sa isang round table kung saan naroon na si Don Ricardo, ang ama ni Miguel, at ilang mahalagang bisita. Lumapit din si Katrina. Inilagay ang kamay sa balikat ni Miguel. Isang halatang pagpapakita ng pagmamay-ari. Magandang gabi po, Tita Isabela. Ani Katrina, ang kanyang boses ay tila honey, ngunit ang mga mata ay may sadyang lamig. Magandang gabi, Katrina, tugon ni Isabela. Ang kanyang tinig ay kalmado, halos walang emosyon. Ang ganda ng suot mo, bagay sa iyo ang pula. Ang pula ng kasinungalingan, ng galit, at ng dugo na malapit ng dumaloy. Inihanda ni Miguel ang 2 baso ng champagne. Ang isa, may halong gamot, ay para kay Isabela. Nakita ni Isabela ang saglit na sulyap ni Miguel kay Katrina
Isang lihim ng ngiti na nagpapahiwatig ng kanilang plano. Dahan-dahan, inabot ni Miguel ang baso kay Isabela. Pero bago pa man niya ito makuha, sinadya ni Isabela na mahulog ang panyo niya. Ay pasensya na nga niya. Yumuko para kunin ang panyo. Sa maikling sandaling iyon, ang kamay ni Isabela ay mabilis na gumalaw. Ang baso na may lason ay napunta sa harap ni Katrina. Ang baso naman na walang halo ay napunta sa kanya. Narito ka na, mahal, ani Miguel, hindi nahahalata ang pagpapalit. Ngumiti si Isabela. Inabot niya ang baso niya at ibinigay sa kanyang sarili. Sa kanya kinuha ang baso ni Katrina. Cheers! Sa anibersaryo ng kumpanya, ani Don Ricardo. Tumaas ang lahat ng baso. Tinungga ni Isabela ang kanyang champagne. Ngumiti siya kay Miguel. Pagkatapos, tumingin siya kay Katrina. Si Katrina, na masayang sumabay sa pag-inom, ay uminom ng buong baso. Ang nangiti ni Isabela ay lalong lumalim. Ang lason ay nasa lalamunan na ng tamang tao. Unang 15 minuto. Walang kakaiba. Patuloy si Katrina sa pagiging matamis at mapanlinlang, nakikipag-usap sa mga bisita. Si Miguel, tila kampante na nagtagumpay ang kanyang plano, ay nakikipagtawanan sa mga kaibigan. Ngunit si Isabela, na may malamig na ngiti sa labi, ay nakatutok sa bawat galaw ni Katrina. Hindi niya pwedeng palagpasin ang anumang detalye. Unti-unti, napansin ni Isabela ang pagbabago. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Ang pagtaas ng tono ng boses ni Katrina. Ang biglaang pagtawa nito sa mga walang kwentang bagay. Ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Ay, Tito Ricardo, napakagaling niyo talaga. Sana all, mayroong ganoong kagaling na, protector. Humalakhak si Katrina, malakas, sa gitna ng isang seryosong usapan tungkol sa negosyo. Napatigil ang lahat. Napatingin si Don Ricardo. Ang kilay ay kunot. Katrina, maayos ka lang ba? Tanong niya, may pagtataka sa boses. Maayos na maayos, Tito. Masaya lang. Parang ang sarap sabihin ang lahat ng totoo. 'Di ba? Ang sarap maging malaya. At bigla itong tumayo. Balanse ng sarili. Naglakad ito papunta sa gitna ng ballroom, malapit sa stage kung saan nakatutok ang spotlight. Napaigtad si Miguel. Katrina, ano ang ginagawa mo? Umupo ka. Bulong niya. Nagmadaling lumapit. Ngunit tila bingi si Katrina. Nakangisi ito sa mga tao na parang isang batang may bagong laruan. Alam niyo ba, ang buhay ay napakakulay. Ang daming lihim, ang daming sikreto. Parang sa isang painting. Pero ako, gusto ko yung painting na kitang-kita ang lahat. Bumunot siya ng microphone na nakasabit sa gilid ng stage. Nagulantang ang lahat. Nagpalitan ng tingin ang mga bisita. Ang ilan ay nagbubulungan na. Katrina, ibaba mo yan. Galit na bulong ni Miguel. Hinila ang braso nito. Ngunit hinawi lang siya ni Katrina. Bitawan mo ko, Miguel. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Wala na ang asawa mo, kaya wala nang hahadlang sa atin. Napuno ng bulungan ang buong silid. Nagsimula ng magtingginan ang mga tao kay Isabela, na nanatiling nakaupo. Kalmado, ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit sa loob niya, isang malamig na kasiyahan ang unti-unting kumakalat. Oo, tama. Wala na si Isabela, kasi ako na ang bago. Ako na ang tunay na nagmamay-ari kay Miguel. Pumiyok ang boses ni Katrina. Alam niyo ba? Ang tagal ko nang pinangarap ito, ang maging Heiress de la Vega. Tumakbo si Don Ricardo, ang mukha ay namumutla sa galit at kahihiyan. Katrina, sapat na. Ibaba mo ang microphone na naayan. Ngunit tuloy pa rin si Katrina. Huwag kang makialam, Don Ricardo. Alam ko ang mga sikreto mo. Marami tayong alam, di ba? Ikaw at ako. Ang tagal na nating may lihim na koneksyon. Nahinto ang lahat ng bulungan. Nagkaroon ng matinding katahimikan.
Ang mga mata ng lahat ay lumipat mula kay Katrina, patungo kay Miguel, at ngayon ay kay Don Ricardo. Nahihirapan na si Miguel sa paghila kay Katrina. Pero lalong nagwala si Katrina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila may kakaibang kinang. Oh, si Don Ricardo! Ang dami nating lihim! Ang dami niyang ginagawa para lang protektahan ang kanyang, legacy. Mga transaksyon sa likod ng lahat. Mga pera na. Nawawala. At sino ang tumulong sa kanya? Ako! At sino ang gumastos ng milyon-milyon sa sugal? Si Miguel! Parang bomba ang mga salitang iyon. Naghiyawan ang ilang bisita. Ang mga kasosyo ni Don Ricardo ay nagpalitan ng tingin na may matinding pagdududa. Katrina, tumahimik ka. Anong sinasabi mo? Nagngangalit na sabi ni Miguel. Namumula ang muka. Ang totoo, Miguel. Ang totoo. Sumigaw si Katrina, parang may kung anong demonyo ang sumapi sa kanya. Alam ko ang lahat ng utang mo sa mga Suarez. Alam ko ang planong nakawin ang lahat mula kay Isabela. At alam ko rin na may anak tayo, Miguel. Nahulog ang microphone mula sa kamay ni Katrina. Ang huling salita, ang anak. Parang isang tunog ng kampana ng kamatayan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napahinto ang lahat ng kilos. Ang mga mata ay nanlalaki. Si Don Ricardo ay napasandal sa upuan, tila mawawalan ng malay. Si Isabela, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso ng champagne. Ngunit ang kanyang puso ay nagtagumpay. Ang katahimikan pagkatapos ng sigaw ni Katrina ay mas nakakabingi kaysa sa ingay mismo. Tila huminto ang mundo. Ang mga bisita, na kanina'y nagbubulungan, ngayon ay nakatitig ng diretso kina Miguel, Katrina, at Don Ricardo. Ang kahihiyan ay parang malaking alon na humampas sa pamilya de la Vega. Tumayo si Isabela, dahan-dahan. Ang kanyang pagtayo ay hindi nagpapakita ng galit o pananagumpay. Ito ay pagtayo ng isang taong bumibitaw. Tahimik siyang naglakad patungo sa exit. Binaliwala ang mga tingin, ang mga bulungan. Hindi niya kailangan ng ingay. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Paglabas niya ng ballroom, ang malamig na hangin ng Maynila ang sumalubong sa kanya. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Sa wakas, malaya na siya sa dilim ng pagtatago. Ngayon, ang dilim na yon ay sumasakop na sa mga nagkulong sa kanya. Nang makarating si Isabela sa kanilang bahay, ang malaking mansyon na dating simbolo ng kanyang pangarap na pamilya, sinalubong siya ng nakakapanindig balahibong katahimikan. Ang bawat sulok ay tila nagbabalik tanaw sa mga kasinungalingan, sa mga lihim. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto, ang kanilang kwarto, kung saan ang mga alaala ay parang mga tinik na nakabaon sa kanyang puso. Pinunit niya ang mga larawan nilang magkasama. Binasag ang mga regalo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangangailangan na burahin ang bakas ng nakaraang nagpahirap sa kanya. Hindi ito pagwawala, kundi paglilinis. Samantala, sa ballroom, ang kaguluhan ay patuloy na bumabalot sa pamilya de la Vega. Hinila ni Miguel si Katrina palabas ng stage. Pilit na pinatatahimik ito. Ngunit ang mga salita ay nasambit na. Ang pinsala ay nagawa na. Anong ginawa mo, Katrina? Anong kaguluhan ito? Nagngangalit si Don Ricardo. Ang kanyang muka ay namumula. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi niya kailanman inakala na ang isang kaganapan ay maaaring masira ng ganito. Hindi ko po sinasadya, Tito. May nilagay po sa ininom ko. Hindi ko po alam. Umiiyak na sagot ni Katrina. Pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Ngunit ang kanyang mga luha ay parang dagdag na apoy sa galit ni Don Ricardo. Sino ang naglagay? Kailan? At anong anak ang pinagsasabii mo? Singhal ni Don Ricardo. Ang boses ay halos umalingaw-ngaw sa buong silid. Biglang bumaling si Miguel sa kanyang ama. Tay, hindi totoo yan.
Hindi ko alam ang pinagsasabi niya. Si Isabela. Baka may gawa si Isabela nito. Huwag mong isisi sa asawa mo ang kapalpakan mo, Miguel. Umalingaw-ngaw ang boses ni Don Ricardo. Ang utang mo sa sugal? Ang mga transaksyon sa kumpanya? May alam ka ba rito? Nagulat si Miguel. Hindi niya inaasahan na pati ang mga lihim niya ay mabubuksan. Wala tay. Hindi po totoo yan. Kung ganoon, bakit nasambit ni Katrina ang mga yan? Alam niya ang mga detalye. Miguel, may koneksyon siya sa lahat ng ito. Ikinulong ni Don Ricardo si Katrina at Miguel sa isang private room. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho ng mabilis. Kailangang kontrolin ang pinsala. Ngunit paano? Kinabukasan, habang tahimik na nagpaplano si Isabela sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya. Magandang umaga, Ma'am Isabela. Ako po si Attorney Castro. Ipinadala po ako ni Mrs. Ramirez, ang inyong tiyahin. Nagtaka si Isabela. Ang kanyang tita Elena ay matagal nang namayapa. Patawad, attorney. Ngunit ang aking tiyahin ay wala na. Alam ko po, ma'am. Ngunit bago po siya nawala, may iniwan siyang habilin. Mayroon siyang napansin sa inyong sitwasyon at gusto niya kayong tulungan sa anumang paraan. Mayroon po siyang iniwang pondo at instruction na magbigay ng legal assistance sa inyo kung sakaling maranasan ninyo ang pagtataksil. Nabitawan ni Isabela ang kanyang cellphone. Isang pondo? Legal assistance? Mula sa kanyang tiyahin? Tila isang hininga ng pag-asa ang bumalot sa kanya sa gitna ng unos. Ang kanyang tiyahin, kahit wala na, ay tila isang anghel na gumagabay sa kanya. Samantala, sa mansyon ng mga De La Vega, si Don Ricardo ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa malaking painting ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. May bumubulong sa kanyang isip. Ang mga salita ni Katrina, ang mga transaksyon, ang anak. Nagsisimula siyang maghinala na mayroong mas malalim pang lihim na nakatago, hindi lamang kay Miguel, kundi maging sa kanyang sariling nakaraan. Ang isang tawag mula sa isang contact ay lalong nagpakaba sa kanya. Don Ricardo, may nag-leak na impormasyon tungkol sa kumpanya, mga lumang kaso, parang may naghuhukay. Ang pagdududa ni Don Ricardo ay nagbago sa isang matinding takot. Ang tunog ng pinto na sinisipa. Ito ang gumising kay Miguel mula sa kanyang kalasingan. Halos hindi pa sumisikat ang araw, ngunit naroon na ang mga anino ng kanyang mga kasalanan. 3 lalaki, malalaki ang katawan, na may mga mata na tila apoy. Sila ang mga tauhan ng Suarez, ang sindikato ng sugal na inutangan niya ng milyon-milyon. Hoy De La Vega, akala mo ba nakakalimutan namin ang utang mo? Sigaw ng isa, sinipa ang upuan. Nasaan ang pera namin? Saan mo itinatago ang milyon-milyong itinaya mo sa amin? Dugtong ng isa pa, sinampal si Miguel sa muka. Hindi makapagsalita si Miguel. Ang kanyang bibig ay lasing at ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa nangyari kagabi. Ang kahihiyan sa harap ng lahat, ang galit ng kanyang ama, at ngayon, ang mga halimaw na ito. Magbayad ka kung ayaw mong mangyari sa'yo ang mas malala pa sa nangyari sa asawa mo kagabi. Pagbabanta ng leader nila, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Sinabunutan nila si Miguel at hinila palabas ng bahay, pilit na ipinapasakay sa isang itim na van. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuguho. Samantala, sa isang elegante at modernong opisina, kalmado si Isabela habang nakikipag-usap kay Attorney Castro. Ang abogado ay isang matandang babae. May karanasan at may matalim na isip. Ma'am Isabela, nakita ko na ang mga transaksyon sa kumpanya. Mayroong malalaking withdrawal na walang malinaw na paliwanag. Halos lahat ay pumupunta sa isang bank account na nakapangalan kay Miguel.
At mayroon ding ilang transfer sa mga pangalan na hindi konektado sa kumpanya. Ito ay malinaw na pagnanakaw. Pinipigilan ni Isabela ang pagpatak ng luha. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkabigo. Ang taong pinakasalan niya, nagawa siyang lokohin at nakawan. Ano po ang ibig sabihin nito, attorney? Ibig sabihin, malakas ang kaso ninyo, ma'am. Maaari ninyong idemanda si Miguel hindi lang para sa annulment, kundi pati na rin sa fraudulent transactions. Kung mapapatunayan natin na ginamit niya ang resources ng kumpanya para sa kanyang personal na utang sa sugal, masisira ang kanyang reputasyon at mahihirapan siyang makabangon. Ito ang pera na dapat ay sa inyo, sa inyong bahagi ng kumpanya. Nagulat si Isabela. Ang kanyang hati sa kumpanya ay mula pa sa kanyang yumaong ina, na bahagi ng kasunduan nila ni Don Ricardo nang ikasal sila. Ngayon, pati iyon ay gusto pa ni Miguel na nakawin. Ganoon po ba? Salamat, attorney. Sa kabilang banda, si Katrina, nakasalukuyang nasa ilalim ng house arrest sa isa sa mga property ni Don Ricardo, ay desperado. Hindi niya makontak si Miguel, hindi siya makalabas. Ang kanyang mga plano ay biglang gumuho. Kailangan kong makausap si Miguel. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi kami pwedeng matalo. Inbulong niya sa sarili. Paikot-ikot sa kwarto. Sinubukan niyang tawagan si Miguel gamit ang nakatago niyang cellphone, ngunit hindi ito sinasagot. Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang makatakas. Napagdesisyonan niyang tawagan ang kanyang contact, ang taong nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa pamilya De La Vega. Nagulo ang lahat. Kailangan ko ng tulong mo. Nasaan na ang plano B? Samantala, si Don Ricardo, na nasa kanyang opisina, ay natanggap ang isang serye ng tawag mula sa mga board member na nagtatanong tungkol sa mga usap-usapan sa publiko, mula sa kanyang abogado na nag-aalala sa reputasyon ng kumpanya, at mula sa isang investigative journalist na humihingi ng statement tungkol sa iskandalo ni Miguel at Katrina. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel, gusot ang kanyang damit, at may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Tay, kailangan mo akong tulungan. Hinahabol ako ng mga Suarez. Ang kapal ng mukha mong humingi ng tulong pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Singhal ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay tila may bagyo. Ang kahihiyang idinulot mo sa pangalan ng pamilya? Ang mga kinuha mo sa kumpanya? Hindi, tay. Ginawa ko po yun para sa atin. Sigaw ni Miguel desperado. Kasi kailangan ko ng pera para makahabol sa mga gusto nyo. Kasi lagi nyo lang akong kinukumpara kay Isabela. Napahinto si Don Ricardo. Ang mga salita ni Miguel ay parang mga saksak sa kanyang puso. Ang inggit, ang pagkumpara. Sa huling pagtatangka, pumunta si Miguel sa bahay ni Isabela. Ang kanyang muka ay puno ng pakiusap. Isabela, mahal, patawarin mo ako. Nabulag ako. Hindi ko sinasadya. Tulungan mo ako. Pakawalan mo na ang kaso. Balikan mo ako. Ngunit tumingin lang si Isabela sa kanya. Walang galit. Walang awa. Tanging pagod. Miguel, ang mga salita mo ay wala ng halaga sa akin. Ang lahat ng nawala ay hindi na maibabalik. Pero paano ang pamilya natin? Ang mga pangarap natin? Mahina at desperadong tanong ni Miguel. Wala ng pamilya na kailangan pang iligtas, Miguel. Ang mga pangarap ko, unti-unti kong itinatayo muli nang walang bahid ng kasinungalingan. Nang gabing iyon, habang iniisip ni Isabela ang lahat ng nangyari, tumunog ang kanyang doorbell. Nang buksan niya, walang tao. Ngunit may nakasabit na isang selyadong sobre sa doorknob. Sa loob, may isang lumang larawan at isang maikling liham. Ang larawan ay nagpapakita ng isang napakabatang Don Ricardo kasama ang isang babae na hindi niya kilala. Ang liham, na nakasulat sa isang makalumang sulat kamay, ay nagsasaad. Ang pamilya De La Vega ay may mas malalim pang tinatago.
Ang kasamaan ay nagsimula sa tuktok. Mag-ingat. Maraming buhay ang nasira sa kanilang kamay. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela nang makita ang nilalaman ng sobre. Ang lumang larawan. Isang napakabatang Don Ricardo, nakangiti, kasama ang isang babaeng maganda, ngunit may malungkot na mga mata. Hindi niya ito kilala. Hindi ito ang ina ni Miguel. At ang liham. Ang mga salitang yon ay parang mga tinik na kumapit sa kanyang isip. Ang kasamaan ay nagsimula sa tuktok. Ibig sabihin, hindi lang si Miguel at Katrina. Ang ugat ng lahat ng kasamaan ay mas malalim. Ito ay nasa mismong pundasyon ng pamilyang De La Vega. Si Don Ricardo. Dinala ni Isabela ang sobre kay Attorney Castro. Maingat na inusisa ng abogado ang larawan at ang liham. Ma'am Isabela, ito ay napakahalaga. Ang babaeng ito, kilala ko siya. Siya si Elena Buenaventura, dating sekretarya ni Don Ricardo noong kabataan niya. May usap-usapan noon na may relasyon sila, ngunit bigla siyang nawala. Paliwanag ni Attorney Castro, ang kanyang mga mata ay matalim. At ang handwriting, pamilyar ito sa akin, parang kay Mrs. Ramos. Nagulat si Isabela. Si Aling Nena? Ang dating katulong namin? Si Aling Nena ang nag-alaga kay Miguel noong bata pa ito. At minsan din siyang nakasama ni Isabela bago siya ikasal. Posible, ma'am. Si Aling Nena ay matagal nang naninilbihan sa pamilya De La Vega. Marami siyang alam. Agad na ipinahanap ni Isabela si Aling Nena. Kung mayroong makapagpapatunay sa mga lihim na ito, si Aling Nena iyon. Samantala, sa kanyang mansyon, si Don Ricardo ay tila matanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang iskandalo ay kumalat na sa buong Maynila. Ang mga board meeting ay puno ng tensyon. Ang kanyang pangalan, na dati kasing kinang ng ginto, ngayon ay nababahiran ng putik. Tumunog ang kanyang telepono, isang unregistered number. Pinindot niya ang answer button. Isang boses ng babae ang sumalubong sa kanya. Pamilyar, ngunit malalim at misteryoso. Don Ricardo, tila naguguluhan ka sa mga nangyayari. Kailangan mo bang liwanagin ang isip mo? Sino ka? Ano ang gusto mo? Galit na tanong ni Don Ricardo. Alam mo kung sino ako at alam ko rin ang mga lihim mo. Ang lihim tungkol kay Elena Buenaventura at kung paano siya nawala. Nanlamig si Don Ricardo. Ang pangalang iyon, ang nakaraan, ang bahagi ng buhay niya na pilit niyang inilibing. Anong pinagsasabi mo? Ang pinagsasabi ko ay ang katotohanan. At kung hindi mo pipigilan ang anak mo, pati na rin ang kasintahan niya, sa paghukay, ilalabas ko ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan mo, ang lahat ng kasalanan mo, lalo na ang tungkol sa hindi mo inaming anak. Napahinto si Don Ricardo. Hindi inaming anak? Mayroon siyang anak kay Elena? Naguguluhan ang kanyang isip. Sa buong buhay niya, ang tanging alam niya ay si Miguel lang ang anak niya. Ngunit ang boses sa telepono ay tila sigurado. Maya-maya, nagkaroon ng malaking pagtatalo sina Don Ricardo at Miguel. Pilit na kinukuha ni Miguel ang atensyon ng ama para sa kanyang mga problema sa Suarez. Tay, kailangan nating solusyonan ito. Sisingilin ako ng mga Suarez. Hindi na ako makakalabas ng bahay. Bakit ba hindi mo ako tinutulungan? Ang iniisip mo lang ay ang sarili mo, Miguel. Wala kang alam sa mga mas malalim na problema ng pamilya. Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Mas malalim? Ano pa ba ang mas malalim sa utang ko na nakakapagpabagsak sa akin? Ang nakaraan, Miguel. Ang mga kasalanan na akala mo'y nakalimutan na. Ang mga lihim na hinuhukay na ngayon. Nagulantang si Miguel sa galit ng kanyang ama. Hindi niya kailanman nakita si Don Ricardo na ganoon kadesperado. Samantala,
dumating si Isabela sa lumang bahay ni Aling Nena. Ang matandang babae na halos manghina na ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Aling Nena, natanggap ko po ang sulat ninyo, ang larawan. Ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ni Isabela, malumanay. Napabuntong hininga si Aling Nena. Hija, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Ngunit natatakot ako. Natatakot ako sa De La Vega. Ngunit ngayon, tila wala na akong dapat pang ikatakot. Panahon na para lumabas ang katotohanan. Nagsimulang magkwento si Aling Nena tungkol kay Elena Buenaventura, ang matalik niyang kaibigan na naging sekretarya ni Don Ricardo. Tungkol sa kanilang pag-iibigan na lihim na umusbong sa likod ng kaalaman ng asawa ni Don Ricardo. At ang pinakamasakit na bahagi, buntis si Elena noon, Isabela. Buntis kay Don Ricardo, pero pinilit siyang ilihim. At nang malaman ng asawa ni Don Ricardo, nagkaroon ng malaking gulo. Isang araw, bigla na lang nawala si Elena. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pero alam ko, Isabela, alam ko ang katotohanan sa likod ng pagkawala niya. May kinalaman si Don Ricardo doon. Napakagatlabi si Isabela. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang imahe ng Don Ricardo na kanyang nirerespeto ay naglaho, napalitan ng isang halimaw na puno ng lihim at kasinungalingan. At ang anak po niya, nasaan po ang anak niya? Ngumiti si Aling Nena, isang nangiting mapait. Ang anak niya, matagal nang naghahanap ng katarungan, Isabela. Matagal nang naghihintay na lumabas ang lahat ng katotohanan. Ang malamig na rehas, hindi literal, ngunit iyon ang naramdaman ni Katrina sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, kung saan siya ikinulong ni Don Ricardo. Bawal ang cellphone, bawal ang lumabas, bawal ang makipag-ugnayan. Ang kanyang pangarap na maging ginang De La Vega ay naging bangungot. Nagngangalit siya. Lintek, hindi ito ang plano. Hindi dapat ganito. Pagsisigaw niya sa sarili, paikot-ikot sa marangyang kwarto. Akala niya, kontrolado niya ang lahat. Akala niya, hawak niya si Miguel. Hawak niya si Don Ricardo. Ngunit ang gamot na yon, na dapat ay para kay Isabela, ay siya namang sumira sa kanyang mga plano. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Ricardo, kasama ang kanyang personal na abogado at isang detective. Ang kanyang muka ay bakal, walang bahid ng awa. Katrina, mayroon akong balita para sa'yo. Ang iyong pagbubuntis. Peke pala. Malamig na sabi ni Don Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Paano? Paano niyo nalaman? Ang pag-iimbestiga ay hindi ko pinababayaan, sagot ni Don Ricardo. At hindi lang yan. Nalaman din namin ang tungkol sa iyong koneksyon kay Mr. Lim, ang kilalang loan shark na pinagkautangan ni Miguel sa sugal. At ang iyong nakaraan, ang iyong mga dati pang modus operandi, kung saan ka nakikinabang sa mga mayayaman at pagkatapos ay ginagamit mo sila. Napaupo si Katrina, tila nawalan ng lakas. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nabuksan. At ang pinakamatindi, patuloy ni Don Ricardo, ay ang koneksyon mo sa mga Mendez, ang mga kalaban namin sa negosyo. Nalaman naming nagtatrabaho ka para sa kanila, para sirain kami. Nanginginig si Katrina. Ang kanyang huling alas, ang kanyang pagbubuntis ay natuklasan. Ang kanyang tunay na amo ay nabuking. Wala na siyang kawala. Wala kayong mapapatunayan. Kailangan mo bang makita ang ebidensya? Sagot ng detective. Ipinakita ang isang folder. Mayroon kaming mga audio recording, text messages, at bank transactions na nagpapatunay sa lahat ng sinabi namin. Kasama na ang pagpapanggap mo na buntis at ang pagpasok mo bilang sekretarya ko noon ay hindi para magtrabaho, kundi para mangalap ng impormasyon. Napahagulgol si Katrina. Ang kanyang muka, na dating puno ng kaplastikan, ay puno ng pagkabigo at galit. Kung hindi kayo, kami ang mananalo.
Hindi niyo pwedeng baliwalain ang Mendez. Sila ang totoong malakas. Habang nangyayari ito, nakatanggap si Isabela ng tawag mula kay Attorney Castro. Ma'am Isabela, may bagong impormasyon tungkol kay Katrina. Nalaman namin na siya ay isang operative ng mga Mendez. Ang kanyang layunin ay sirain ang pamilya De La Vega mula sa loob. Nagulat si Isabela. Ang mga Mendez? Ang mga mortal na kalaban ni Don Ricardo sa negosyo? Tama. At meron din kaming ebidensya na hindi siya buntis. Ginawa niya lang ito para masiguro ang kanyang posisyon kay Miguel. Napailing si Isabela. Ang kasinungalingan ay parang isang ugat na malalim na nakabaon. Ang mga Mendez. Ito ay nagpapaliwanag ng marami. Ang pagtatangkang sirain si Don Ricardo ay hindi lang personal, kundi may kasama ring pagnanais na agawin ang kanyang imperyo. Sa loob ng kwarto, patuloy ang pag-iimbestiga kay Katrina. Pilit siyang pinipilit umamin kung sino ang nag-utos sa kanya, ngunit matigas siya. Wala akong sasabihin. Kahit anong gawin niyo, hindi ko kayo sasagutin. Sigaw ni Katrina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Sa huling pagtatangka, pinasok ni Don Ricardo si Isabela sa kwarto ni Katrina. Katrina, narito si Isabela. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng dahilan mo. Malamig na sabi ni Don Ricardo. Tumingin si Katrina kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kung hindi ka umiral, kami ni Miguel ang magkakasama. Kami ang magiging may-ari ng lahat. Walang may-ari ng lahat, Katrina. Lalo na ang mga bagay na hindi naman sa'yo. Kalmadong sabi ni Isabela. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Dahil lang sa pera? Natawa si Katrina, isang tawang puno ng pait. Pera? Hindi lang pera, Isabela. Ito ay kapangyarihan. Ito ay paghihiganti. Ang pamilya mo, ang pamilya ni Don Ricardo, sila ang umapak sa akin noon. Ngayon, babalikan ko sila. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Isabela. Ngumiti si Katrina, isang ngiting nakakakilabot. Ang pamilya ko, sinira ng mga De La Vega, ang aking ama. Niloko ni Don Ricardo. Kaya ngayon, ako naman ang sisira sa inyo. Kung hindi ako magtatagumpay, mayroon pang iba. Marami pa kaming maghihiganti. Nagulat si Isabela. Isa na naman bang lihim? Hinila ng mga bodyguard si Katrina palabas ng kwarto. Ang kanyang hiyaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi pa tapos ang laban, Isabela. Hindi mo pa kilala ang lahat ng kalaban mo. Habang papalabas si Katrina, huminto siya sa harap ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagbabanta. Mag-ingat ka, Isabela. Ang laro ay nagsisimula pa lang. At hindi lang kaming dalawa ni Miguel ang gustong makita kang bumagsak. Mayroong mas malakas, mayroong mas matanda, at mas galit. Ang mundo ni Miguel ay naging itim at puti. Ang kulay ng kawalan. Matapos ang iskandalo sa party at ang pagkakabuking ng mga plano ni Katrina, tuluyan siyang tinanggal ni Don Ricardo sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Ipinasara ang kanyang mga bank account at ang kanyang mga credit card ay kinansela. Ang kanyang sariling ama, ang taong kinatatakutan niya, ngunit sa huli ay pinagmulan ng kanyang kayamanan, ay tinalikuran siya. Isang umaga, habang nag-iisa si Miguel sa kanyang kwarto, tumunog ang kanyang cellphone. Mula sa legal department ng De La Vega Group, isang formal na tinig ang sumalubong sa kanya. Mr. De La Vega, ipinapaalam po namin na kayo ay formal nang tinanggal bilang Vice President ng kumpanya. Ang inyong shares ay binawi at ang inyong access sa lahat ng kumpanya ay binawi na rin. Mayroon din pong ongoing internal investigation tungkol sa fraudulent transactions na inyong ginawa. Parang isang suntok sa kanyang sikmura ang mga salitang yon, ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan, lahat nawala. Sinubukan niyang tawagan si Don Ricardo, ngunit hindi siya sinagot. Nagpadala siya ng mga text message
nagmamakaawa, humihingi ng tawad, ngunit walang tugon. Ang kanyang ama ay tila wala na ring pag-asa sa kanya. Pumunta siya sa opisina ni Don Ricardo, ngunit hinarang siya ng mga security guard. "Patawad po, Sir Miguel. Wala na po kayong access dito. May instruction po si Don Ricardo." Napaiyak si Miguel. Ang kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. Ang mga kaibigan niya na dati umaaligid sa kanya, ngayon ay iniiwasan siya. Ang kanyang social media account ay puno ng mga negatibong komento, mga pangungutya. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, sinubukan niyang lapitan si Isabela. Nagpunta siya sa dating nilang bahay. Ang mansyon na ngayon ay tila na puno ng malamig na hangin ng nakaraan. "Isabela, mahal, kausapin mo ako." Pakiusap niya. Nakaluhod sa harap nito. "Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Nabulag ako sa ambisyon at sa mga salita ni Katrina." Tumingin si Isabela sa kanya. Walang galit, walang puot. Tanging isang tingin na malayo. Tila nakikita ang isang taong hindi na niya kilala. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Miguel, matagal ko nang pinatawad ang sakit na idinulot mo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang bawat desisyon mo ay may kapalit. At ngayon, ito ang kapalit." Kalmadong sabi ni Isabela. "Pero hindi ko naman gustong mangyari ito. Ang pangarap ko, Isabela, ang makapantay si Tay, ang mapatunayan ang sarili ko." Halos bulong ni Miguel. "Ang mga pangarap na yan ay hindi dapat nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan, Miguel. Ang pagpatunayan ng sarili ay hindi sa pag-apak sa iba, lalo na sa sarili mong asawa. Ngayon, kailangan mong harapin ang lahat ng iyong ginawa." Tumalikod si Isabela. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng determinasyon. Iniwan niya si Miguel, nakaluhod sa harap ng isang pinto na sarado na. Kinabukasan, lumabas ang mga headlines sa lahat ng pahayagan. "Miguel de la Vega, binawi lahat ng karapatan sa kumpanya dahil sa iskandalo at pagnanakaw." Ang mga detalye ng kanyang utang sa sugal at ang mga fraudulent transactions ay detalyadong nakasulat. Ang kanyang mukha ay nasa front page, hindi bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang magnanakaw at traidor. Umuwi si Miguel sa kanyang maliit na apartment na pinautang ng isang kaibigan. Ang kanyang buhay na dating puno ng karangyaan ay naging miserableng katotohanan. Nag-iisa siya. Walang pera, walang kapangyarihan, walang kaibigan. Ang lahat ng pinangarap niya ay naging abo. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unregistered number. "Miguel de la Vega, tila nag-iisa ka ngayon. Ang iyong ama ay tinalikuran ka. Ang iyong asawa ay iniwan ka. Ang iyong kasintahan ay nasa bilangguan. Ngunit meron ka pang isang alas. Isang alas na maaaring makatulong sa iyo na makabawi. Isang alas na maaaring magpabagsak sa iyong ama." Ang mga salita ni Katrina, bago siya hinila palayo, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Isabela. Hindi mo pa kilala ang lahat ng kalaban mo. Mayroong mas malakas, mayroong mas matanda, at mas galit. Kasama ang mga impormasyon mula kay Aling Nena, tungkol kay Elena Buenaventura, at ang biglaang paglitaw ng mga dokumento tungkol sa mga Mendez. Nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng bugtong sa isip ni Isabela. Hindi lang ito tungkol sa personal na pagtataksil ni Miguel. May mas malalim na ugat. Isang mas malaking laro. Attorney Castro, ang taong nagpadala sa akin ng sulat na ito, at ang taong nagtago kay Aling Nena, sa tingin ko, siya rin ang nagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mga De La Vega. Sabi ni Isabela. Ipinapakita ang lumang larawan at ang liham kay Attorney Castro. "Isabela, ang pag-iimbestiga namin sa Mendez Group ay nagpakita na mayroon silang isang insider sa loob ng De La Vega bukod kay Katrina," sabi ni Attorney Castro
Ang kanyang mga mata ay naniningkit. At ang insider na ito ay may access sa mga sensitibong impormasyon tungkol sa nakaraan ni Don Ricardo. At ito ang punto, dagdag ni Isabela. Ang insider na ito ay hindi lang gustong sirain si Don Ricardo. Gusto niyang sirain ang buong pamilya. Gusto niyang bayaran ang lahat ng kasalanan ng nakaraan. Sa kabilang banda, si Don Ricardo ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kanyang mga kumpanya ay unti-unting nawawala ng tiwala sa kanya. Ang mga board member ay nag-iisip na siyang palitan. Ang mga lihim niya tungkol kay Elena Buenaventura ay nagsisimula ng kumalat. Hindi pa man formal na nailalabas, ang kanyang imperyo ay nasa panganib. Sino ang gumagawa nito sa akin? Bulong ni Don Ricardo sa kanyang sarili habang nakatingin sa isang lumang litrato ni Elena. Sino ang may ganitong galit sa akin? Natanggap niya ang isang mensahe sa kanyang telepono. Ang panahon ay maikli, Don Ricardo. Ang bawat kasalanan ay may bayad. At ikaw ay malapit ng magbayad. Ang mensahe ay walang pangalan, walang numero. Ngunit alam niyang ito ang parehong taong nagpapadala ng mga banta sa kanya. Nagkaroon ng isang hindi inaasahang pagpupulong. Nakatanggap ng tawag si Isabela mula kay Miguel. Isabela, kailangan nating mag-usap, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila desperado. Mayroong nagpaplano ng masama laban sa ating lahat. Hindi lang sa akin, kundi pati kay Tay. At sayo. Nag-alinlangan si Isabela. Ngunit alam niyang kailangan niyang marinig ang sasabihin ni Miguel. Nagkita sila sa isang coffee shop na malayo sa mata ng publiko. Mayroong tumawag sa akin, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sinabi niya na mayroon akong alas para pabagsakin si Tay. Ang kanyang lihim. At alam niya ang lahat. Ang pagkawala ni Elena Buenaventura. At ang anak niya. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang anak ni Don Ricardo kay Elena. Si Aling Nena ay nagkwento na, ngunit hindi siya sigurado kung sino. At ngayon, si Miguel, na inaalok ng isang alas, ay tila nababalot sa dilim ng pagtataksil. Sino ang tumawag sa'yo? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko alam. Isang babae. Ang boses niya, pamilyar. Pero hindi ko matandaan kung saan. Sa puntong ito, alam na ni Isabela. Ang taong naghukay sa lahat ng lihim. Ang taong gustong sirain ang De La Vega. At ang taong maaaring may personal na koneksyon kay Elena Buenaventura. Biglang bumukas ang pintuan ng coffee shop. 2 lalaki ang pumasok, nakatingin diretso kay Miguel. Ang mga tauhan ng Suarez. Ayan ka lang pala, De La Vega. Akala mo ba matatatakasan mo kami? Sigaw ng isa. Hinila si Miguel. Sinubukan niyang lumaban, ngunit masyado siyang mahina. Isabela, tulungan mo ako. Si Tay, pakawalan nila si Tay. Tumingin si Isabela sa mga mata ni Miguel. Nakita niya ang takot, ang desperasyon, at sa isang iglap, nagbago ang kanyang isip. Hindi niya mahal si Miguel, ngunit ang kanyang paghahanap ng katarungan ay hindi kasama ang pagpapabaya sa kapahamakan ng iba, lalo na kung may mas malaking laro na nangyayari. Tumayo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi siya makakaramdam ng awa kay Miguel, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang matuklasan kung sino ang tunay na nagpaplano ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang mensahe ang lumitaw sa kanyang cellphone mula sa unregistered number na nagpadala ng liham. Tapusin mo ang laro, Isabela, o lahat kayo ay mawawala. At ang simula ay ang iyong asawa. Ang mensahe ay parang isang patalim na tumusok sa isip ni Isabela. Tapusin mo ang laro, Isabela, o lahat kayo ay mawawala. At ang simula ay ang iyong asawa. Hindi niya gustong tulungan si Miguel, ngunit ang implikasyon ng lahat kayo ay nakakabahala. May mas malaking banta.
Agad na tinawagan ni Isabela si Attorney Castro. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkuha kay Miguel ng mga tauhan ng Suarez at ang mensahe mula sa misteryosong nagpapadala. Ma'am Isabela, malinaw na ang Mendez Group ang nasa likod nito. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan para destabilize ang pamilya de la Vega. Paliwanag ni Attorney Castro. Ang taong nagpapadala ng mensahe ay posibleng may mataas na posisyon sa Mendez at may personal na galit kay Don Ricardo. At sa tingin ko, may kinalaman siya sa nakaraan ni Elena Buenaventura. Dagdag ni Isabela. Sa loob ng ilang oras, nagkaroon ng matinding paghahanap si Isabela at Attorney Castro sa posibleng lokasyon ni Miguel at kung sino ang nasa likod ng mga mensahe. Sa tulong ng mga resources ng dating kumpanya ni Isabela at ang koneksyon ni Attorney Castro, natuklasan nila ang isang warehouse na konektado sa mga Mendez. Nang gabing iyon, matapang na nagpunta si Isabela sa address na yon. Isang lumang warehouse sa isang liblib na lugar. Ang dilim ay nakakapanindig balahibo. Nag-iisa siya, ngunit dala niya ang lahat ng ebidensya at ang katotohanan. Pagpasok niya, nakita niya si Miguel, nakagapos sa isang upuan, sugatan. At sa kanyang harapan, nakatayo ang isang babae. Matangkad, elegante, at may matalim na mga mata. Ang mukha niya ay pamilyar. Ito ang mukha sa lumang larawan kasama si Don Ricardo, ngunit mas matanda, mas matigas. Sa wakas, Isabela, dumating ka. Malamig na sabi ng babae. Sino ka? Tanong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay matatag, kahit na kumakabog ang kanyang puso. Ako si Amelia Buenaventura, kapatid ni Elena, at ako ang anak ni Don Ricardo. Nagulat si Isabela. Ang anak ni Don Ricardo kay Elena. Si Amelia, hindi si Miguel, hindi ang kanyang anak na nasa sinapupunan ni Katrina, kundi si Amelia, ang taong nagpaplano ng lahat. Ikaw ang nagpapadala ng mga mensahe. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito, sabi ni Isabela. Tama. Mula pa noon, nang malaman kong niloko ni Don Ricardo ang aking ina at itinago ako sa lahat. Nang malaman ko na pinatay niya ang aking ina para lang mapagtakpan ang kanyang kasinungalingan. Sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Ilang taon akong nagplano, naghintay, nangarap ng araw na makakabayad ako. Ginamit ko si Katrina, ginamit ko ang kahinaan ni Miguel. At ngayon, Isabela, ikaw ang huling piraso para magtagumpay ako. Ang pagbagsak ng buong imperyo ng De La Vega. Nagulat si Isabela sa bigat ng revelasyon. Pinatay ni Don Ricardo si Elena? Ang kanyang ama? Kasinungalingan! Hindi totoo yan! Sigaw ni Miguel, pilit na kumakawala sa tali. Totoo ang lahat, Miguel. Ang iyong ama ay isang halimaw. At ikaw ay isang mangmang na ginamit ko lang. Sigaw ni Amelia kay Miguel. Ang paghihiganti mo ay hindi magdadala ng kapayapaan, Amelia, lalo lamang itong magdudulot ng sakit, sabi ni Isabela. Kapayapaan? Ang buhay ko ay puno ng sakit dahil sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikitang bumagsak, Isabela. Sagot ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Ricardo kasama ang ilang bodyguard at si Attorney Castro. May nakakuha ng kanyang mensahe at sinundan siya. Amelia, anak ko, anong ginagawa mo? Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang muka ay pununo ng pagkabigla at takot. Anak, ngayon mo lang ako inamin pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin at kay mama. Mapait na, sabi ni Amelia. Hindi ko pinatay ang iyong ina, Amelia. Accident iyon. Nabulag lang ako sa takot na masira ang pangalan ko. Depensa ni Don Ricardo. Kasinungalingan. Nakita ko kung paano mo siya pinabayaan. Nakita ko kung paano ka lumayo habang siya ay humihingi ng tulong. Sigaw ni Amelia.
Nagkaroon ng matinding sigawan at tensyon sa loob ng warehouse. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang bumalik. Amelia, ang paghihiganti ay hindi makakapagbalik sa iyong ina. Ito ay sisira lang sa'yo, sabi ni Isabela. Mayroon akong ebidensya, mayroon akong mga testigo. Ang pagbagsak ng De La Vega ay hindi magbabago sa nakaraan. At ito ay sisira lang sa buhay mo sa kasalukuyan. Tiningnan ni Amelia si Isabela. Pagkatapos ay kay Don Ricardo at sa huli ay kay Miguel. Nakita niya ang mga taong kanyang pinaghihigantihan at ang mga taong kanyang ginamit. Ang kanyang mga mata ay tila naguguluhan. Amelia, mayroon akong isang ebidensya na hindi mo alam. Isang ebidensya na magpapabago sa lahat, sabi ni Isabela. Ipinakita niya ang isang lumang audio recording na nakuha mula sa mga gamit ni Elena na ibinigay ni Aling Nena. Ito ay recording ng huling pag-uusap ni Elena at Don Ricardo bago ang kanyang aksidente. Dito narinig ang isang nakagugulat na katotohanan. Ang audio recording ay umaling-awngaw sa buong warehouse. Ang boses ni Elena, mahina ngunit malinaw. Don Ricardo, umamin ka na sa lahat. Hindi mo kailangang itago ang katotohanan. Ang anak natin, may karapatan siyang malaman kung sino ang ama niya. Ngunit sa huling bahagi ng recording, narinig ang boses ni Elena na sumisigaw, hindi kay Don Ricardo, kundi sa isang taong biglang dumating. Huwag! Hindi mo kailangang gawin ito. Don Ricardo, tulungan mo ako. At pagkatapos, isang malakas na tunog. Ang tunog ng pagbagsak. Hindi si Don Ricardo ang pumatay kay Elena. Mayroong ikatlong tao. Ang tunog ng audio recording ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse na tila isang huling hininga ng nakaraan. Narinig ang boses ni Elena, hindi nagsusumbong kay Don Ricardo, kundi sa isang ikatlong tao. Ang kanyang hiyaw, hindi para kay Don Ricardo, kundi sa taong gumawa ng trahedya. Nahulog ang recording device mula sa kamay ni Isabela. Tumingin siya kay Amelia, na ang muka ay namumutla, hindi makapaniwala sa narinig. Si Don Ricardo, na kanina'y puno ng takot, ngayon ay puno ng kalituhan. Hindi ako ang pumatay sa mama mo, Amelia. Mahina, ngunit matatag na, sabi ni Don Ricardo. Sinubukan ko siyang tulungan, ngunit masyadong huli. Ang iyong tiyahin, ang iyong tita Beatrice, siya ang may gawa. Biglang bumukas ang pintuan ng warehouse. Pumasok ang mga pulis na tinawag ni Attorney Castro. Matapos ang ilang sandali ng kaguluhan, dinakip si Amelia dahil sa kanyang mga krimen. Ngunit bago siya hilahin palayo, tumingin siya kay Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at kay Isabela na may halo ng pasasalamat. Hinayaan ni Isabela na iligtas si Miguel ng mga pulis. Hindi na siya interesado sa paghihiganti. Ang kanyang laban ay hindi na tungkol sa galit, kundi sa katotohanan. Kinabukasan, lumabas ang mga detalye ng audio recording sa media. Ang buong kwento tungkol kay Elena Buenaventura, kay Amelia, at sa tunay na salarin, ang kapatid ni Elena na si Beatrice, na may lihim na pagmamahal kay Don Ricardo at pagnanais na siya lang ang magkaroon ng yaman at kapangyarihan. Si Beatrice ang nagtago kay Amelia at nagmanipula sa kanya para gumawa ng paghihiganti. Isang trahedya na bumalot sa 3 henerasyon. Si Don Ricardo sa wakas ay umamin sa kanyang mga kasalanan, ang pagtatago ng katotohanan, ang pagtanggi kay Amelia bilang kanyang anak, at ang pagpapabaya kay Elena. Hindi siya pinatawad ng lahat, ngunit ang katotohanan ay lumabas. Nagbitiw siya sa kanyang posisyon bilang CEO ng De La Vega Group at ipinasa ang pamamahala sa isang independent board. Ipinangako rin niya na babayaran ang lahat ng utang ni Miguel at tutulungan si Amelia sa kanyang rehabilitation. Si Miguel, sa kabila ng pagkaligtas, ay naharap pa rin sa mga kaso ng fraudulent transactions at ang kanyang reputasyon ay nawala.
Kailangan niyang magsimulang muli nang walang tulong ng kanyang pamilya. Si Katrina naman, dahil sa kanyang pagiging accomplice at ang kanyang pagpapanggap, ay nahaharap sa matinding kaso. Samantala, si Isabela ay nakaupo sa isang tahimik na sulok ng kanyang dating mansyon na ngayon ay sa kanya na. Hindi na siya ang babaeng nasasaktan at naghihiganti. Siya ay isang babaeng naghilom, isang babaeng bumangon. Ang kanyang mga mata ay walang luha, ngunit puno ng kapayapaan. Nakuha niya muli ang kanyang bahagi sa kumpanya at sa tulong ni Attorney Castro, unti-unti niyang itinayo ang kanyang sariling pundasyon. Hindi bilang De La Vega, kundi bilang Isabela, isang matatag at malayang babae. Isang hapon, habang nag-iisip siya, dumating si Don Ricardo sa bahay niya. Matanda na ang kanyang mukha, puno ng pagsisisi. "Isabela, patawarin mo ako," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina. "Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ng aking mga lihim. Patawarin mo ako sa hindi ko pagkilala sa aking sariling anak. At patawarin mo ako sa pagpapabaya ko kay Elena." Tiningnan ni Isabela si Don Ricardo. Hindi niya ito minahal bilang ama, ngunit kinikilala niya ang kanyang pagsisisi. "Hindi ko po kayo pwedeng patawarin para sa lahat ng sakit, Don Ricardo. Ngunit pinapalaya ko na kayo sa galit ko." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Don Ricardo. "Maraming salamat, Isabela. Ikaw ang tunay na lakas ng pamilya na ito. At sana mahanap mo ang iyong kapayapaan siya." Pagkatapos ng ilang buwan, nakita si Isabela na nakatayo sa balkonahe ng kanyang mansyon. Hindi na ito mansyon ng kasinungalingan, kundi mansyon ng kapayapaan at bagong simula. Ang araw ay sumisikat sa silangan, nagbibigay ng bagong pag-asa. Biglang may tumawag sa kanya. Isang business proposal, isang pagkakataong magsimula ng bago, isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng pamilya De La Vega ay unti-unting lumamig, ngunit ang mga bunga nito ay nanatili. Si Miguel, na dati umaasa sa kanyang ama at sa kanyang asawa, ngayon ay namumuhay sa isang maliit na apartment sa labas ng Maynila. Ang kanyang mga utang ay unti-unting binabayaran ni Don Ricardo, ngunit ang kanyang pangalan ay permanenteng nabahiran. Wala na siyang trabaho at ang kanyang mga dating kaibigan ay tinalikuran na siya. Nakita siya minsan ni Isabela sa isang coffee shop. Ang kanyang dating kasuotan ay gusot at ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang. Nang makita niya si Isabela, lumapit siya. "Isabela, kumusta ka?" Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. "Ayos lang ako, Miguel," tugon ni Isabela, kalmado. Ako ay humihingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko," sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. "Napakagaling mo. Lahat ng ito, kasalanan ko." Tumingin si Isabela sa kanya. "Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin, Miguel. Ang karma ay nagbigay na ng hustisya. Ang kailangan mo ay patawarin ang sarili mo at matuto sa mga pagkakamali mo." Umalis si Isabela. Iniwan si Miguel sa kanyang pagsisisi. Si Katrina naman, matapos masentensyahan, ay kasalukuyang nasa bilangguan. Ang kanyang mga pangarap na maging mayaman ay naglaho, napalitan ng kulungan at pagsisisi. Wala na siyang kinabukasan. Ang lahat ng kanyang pagmamayabang, ang kanyang ambisyon, ay nagtapos sa isang madilim na selda. Isang araw, binisita siya ni Attorney Castro, hindi para sa legal matters, kundi para lang tingnan siya. Narinig niya ang mga daing ni Katrina sa loob ng selda, ang kanyang mga luhang puno ng pait. Si Don Ricardo, matapos magbitiw sa kumpanya, ay namumuhay ng tahimik sa kanyang mansyon. Ang kanyang mga lihim ay nabuksan, at ang kanyang pangalan ay hindi na kasing kinang ng dati. Ngunit sa kanyang pagtanda,
Natuto siyang tanggapin ang katotohanan. Regular siyang bumibisita sa libingan ni Elena at sa libingan ng kanyang ina. Isang hapon, nakipagkita si Isabela kay Don Ricardo sa isang garden. Isabela, nakita ko si Amelia. Pinalaya na siya at ngayon ay nasa rehabilitation. Nag-usap kami, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malumanay. Humihingi siya ng tawad sa lahat ng ginawa niya. At ako rin, humingi ako ng tawad sa kanya. Sana ay magsimula kaming muli. Ikinagagalak ko po yan, Don Ricardo, sabi ni Isabela. At ikaw, Isabela, kumusta ka na? Mayroon ka na bang ibang kasama? Tanong ni Don Ricardo. May pag-aalinlangan. Ngumiti si Isabela. Wala pa po, Don Ricardo. Sa ngayon, masaya ako sa akin sarili. Masaya ako sa kalayaan ko. Ang pagmamahal ay darating kung kailangan. Ang importante ay mahal ko ang sarili ko. Ang mga araw ni Isabela ay puno ng bagong pag-asa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang passion sa sining at charity works. Nagsimula siyang magtayo ng isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Para bigyan sila ng pag-asa at kapangyarihan. Ang kanyang karanasan ay naging inspirasyon. Isang araw, habang siya ay abala sa kanyang foundation, natanggap niya ang isang bulaklak na walang pangalan, ngunit may isang card na may nakasulat. Ang iyong lakas at ganda ay hindi kailanman nagbago. Sana ay mahanap mo ang iyong kapayapaan at pag-ibig na nararapat sa iyo. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay mula kay Attorney Benitez, ang abogado na tumulong sa kanya sa mga unang hakbang ng kanyang pagbangon. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pag-uusap nila ni Attorney Benitez sa parke ay naging simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Isabela. Hindi ito isang pagmamadali, kundi isang dahan-dahang pag-usbong ng pagkakaibigan na unti-unting nauwi sa pagmamahalan. Si Attorney Benitez, na ngayon ay tinatawag niyang Ben, ay isang taong may busilak na puso, matalino, at may paggalang sa kanya. Lumipas ang isang taon. Ang foundation ni Isabela, ang liwanag ng pag-asa, ay lumago at nakatulong na sa maraming kababaihan na biktima ng pang-aabuso. Nagbibigay ito ng legal assistance, counseling, at livelihood programs. Si Isabela ay naging inspirasyon sa marami, isang simbolo ng lakas at pagbangon. Isang umaga, habang nasa opisina si Isabela, dumating si Don Ricardo. Matanda na siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Isabela, dumating ako para sabihin sa iyo na handa na akong ipamahagi ang aking mga ari-arian sa mga taong karapat-dapat, sabi ni Don Ricardo. At gusto kong bigyan ka ng bahagi bilang pagkilala sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya at para sa iyong ina. Ngumiti si Isabela. Salamat po, Don Ricardo. Ngunit sapat na po ang ibinigay niyo sa akin, ang aking kalayaan at ang katotohanan. Iyan po ang pinakamahalagang pamana. Hindi niya tinanggap ang alok ni Don Ricardo. Hindi niya kailangan ng pera para maging masaya. Ang kanyang kaligayahan ay nagmumula sa kanyang sarili, sa kanyang kakayahang tumulong sa iba, at sa pagmamahal na nararamdaman niya mula kay Ben. Isang araw, habang nasa isang charity event si Isabela, kasama si Ben, lumapit si Amelia. Malinis na ang kanyang mukha at mayroon na siyang kapayapaan sa kanyang mga mata. Nag-aral siya muli at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang non-profit organization. Isabela, salamat sa lahat, sabi ni Amelia. Niyakap si Isabela. Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng katotohanan at salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon. Lahat tayo ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, Amelia. Tugon ni Isabela. Nakita niya rin si Miguel. Nagtatrabaho bilang isang simpleng manggagawa sa isang farm sa probinsya.
Hindi na siya ang mayabang na Miguel. Tila nakahanap siya ng kapayapaan sa simpleng pamumuhay. Hindi sila nag-usap, ngunit nagpalitan sila ng tingin. Isang tingin na puno ng pag-unawa at pagtanggap. Ang kanilang nakaraan ay nanatili, ngunit ang kanilang hinaharap ay hiwalay na. Dumating ang araw ng kasal ni Isabela at Ben. Isang simpleng seremonya sa tabi ng dagat, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Walang karangyaan, ngunit puno ng pagmamahalan. Suot ni Isabela ang isang simpleng puting gown. Ang kanyang muka ay sumisikat sa kaligayahan. Habang naglalakad siya sa aisle, naaalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang sakit, ang pagtataksil, ang galit. Ngunit ang lahat ng yon ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na nagdala sa kanya sa lugar na ito, sa taong ito, sa kaligayahang ito. Nang makarating siya sa harap ni Ben, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay parang isang pangako ng habambuhay na pagmamahal. Mahal kita, Isabela, bulong ni Ben. Mahal din kita, Ben, tugon ni Isabela. Sa araw na yon, hindi lang siya ikinasal kay Ben. Ikinasal din siya sa kanyang sarili. Ikinasal siya sa kalayaan. Ikinasal siya sa kapayapaan. At ikinasal siya sa bagong simula. Ang araw ay sumisikat sa silangan, nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang batas ng karma ay totoo. Ang kasamaan ay may katapusan, at ang kabutihan, ang pag-ibig, at ang katotohanan ay laging mananaig. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Isabela at Ben, magkahawak kamay habang papalubog ang araw sa karagatan. Ang kanilang mga anino ay magkadugtong, nagpapakita ng isang buhay na puno ng pag-ibig at kapayapaan. Ang isang kabanata ng buhay ni Isabela ay natapos na at isang bagong kabanata ang nagsisimula, puno ng pag-asa at pagmamahalan.